guys, welcome dito sa Desana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ano pa? Ay, upright ba to? Parang pen. Yung hangman na yun. Upright. And clarified by Two of Cups. Stagnant yung connection yun ng person na yan na magkakaroon ng beginning sa inyo. Ayun, stagnant yung connection ninyo ng person na yan na magkakaroon ng new beginning. Yun sa inyong dalawa ngayon stagnant na. Pero magkakaroon ng new beginning. Ayan. There's new love. Blessing. It's a blessing from heaven. Yan yung new beginning na mangyayari sa inyo. Yung union na mangyayari sa inyo. So ano pa? Ang about sa iyo. O diba? Ngayon yun talaga. Yung person na stagnant yung connection nyo. Yan ang magkakaroon ng union sa inyo. And new beginning. A new relationship. Or basta magkakaroon ng new beginning. It's a blessing from heaven na magkakaroon ng union, reconciliation, balance sa inyong dalawa. Sino yung person na magkakaroon ng reconciliation or union sa inyong dalawa? Ano yung energy niya? Ay, generous na person, willing mag-invest, willing maging giving, no? Para bang gustong-gusto niya talagang maging giving, of course, towards you right now, no? Yan ang energy niya eh, oh. And palabigayan o mahilig siyang magbigay. Alam mo yung napaka generous na person na hindi madamot, no? At siguro sa mga bata mahilig yan siya magbigay ng pera, ganun. Kasi naawa siya sa mga batang kali, mga ganun siguro, no? O kaya pagkain, no? Pwede din ganun. Ano pa? Or ngayon ay generous siya or magiging generous siya sa'yo, willing siya mag-invest sa'yo. That's why 6 of Pentacles yung energy niya. Ayan. Hindi na siya magdadamot sa'yo ng atensyon, pagmamahal, or whatever. Kung ano ba yung i-invest niya sa'yo. Ano yung person na to, kilala ka na ba niya ni 6 of Pentacles? So yes, kilala ka na ni 6 of Pentacles. Stagnant nga eh. Ayaw nga pala, stagnant ka pala. Tama, stagnant ka. Tingga nga. Tingga yung connection yung dalawa. Ano yung feelings niya sa'yo ni 6 of Pentacles na yan? Emotional. Mahal ka niya. Sensitive yung feelings niya pagdating sa'yo. At inaamin niya yung katotohanan na mahal ka niya. Bakit? Sa color blue, truth, no? Alam niyo yung katotohanan na mahal ka niya. And pwede din nagiging courageous yan dahil sa naramdaman niyang pagmamahal sa'yo. Yes! Nagiging courageous siya na gagawin niya lahat to dahil sa pagmamahal niya sa'yo o gustong-gusto niyang alam niyo yung walang makahadlang, walang makapigil, na walang imposible, no, na makuha ka niya, na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Yan. Ano bang goal niya para sa inyong dalawa? Yung magkaroon talaga ng new beginning, guys, sa inyo. Wait lang na. Ang aking baby. Nakyaw. Tawag sa labas. Maliting. Ang baby. Maliting. Nga wala. Nakyaw. Diyan ka na. Yun, di pong plok. Doon ka. May ginagawa ko. Anong gusto niyong buhay kasama ka? Yan natin. Cross. Ayaw protected sa lahat ng mga, alam niyo na, evil, mga evil forces, kasi, ayan, may cross na matataboy lahat ng mga negative, lahat ng mga evil, ayan. Protected kayo ng cross ni Jesus Christ. Sumisimbolo yung cross ng, si Jesus Christ. Parang yan ang simbolo ni Jesus Christ. Cross. Yan. Ano pang gusto niyong buhay kasama ka ni 6 of Pentacles yan? Lady. Yung titira ka sa isang bahay tapos magpakain ka ng mga hayop, ibon, daga, o pets, any pets. O mag-alaga ka ng ibon, magpakain ka ng mga ibon. Yan.
Yung dadapos bahay ng mga ibon. Yan. Yung maano kayo, mabait kayo sa mga hayop ba? Maawain kayo sa hayop. Napagod ang aking plangga. Ay, shush, shush, shush. Ano, iniisip niya yung Six of Pentacles. Iniisip niya lang, karma. Na, iniisip niyang gagawin? Hindi. Iniisip niyang may gumawa sa inyo ng scheme, deceit. Hindi. Na mayroong gumawa ng witchcraft sa inyo. Witchcraft. Na may gumawa na may mga tao na atake sa inyo. May gumagawa ng witchcraft para hadlangan kayo. Tigilan. Yeah. Kaya siguro nalilito siya, na-confuse siya. So pag mga ganun talaga, na parang may nagpapahold back o pumipigil, ay meron yan. Ayaw ng mga gumagawa ng witchcraft na mabuking yung mga yan. Pero you know what? Impyerno ang kabagsakan naman yan. Sa impyerno yun sa mapupunta. Kasi, evil nga eh. Kaya ang dami-dami dun sa impyerno kasi madaming gumagawa ng witchcraft, madaming gumagawa ng kaibigan. Ano nga naman, pagpasensya na lang. No? Ano, pagpasensya na lang ba? Hindi ganun sa kalangitan eh. Hindi ganun ang rules ng God eh. Lalo na kung driven ng inggit yung mayan. O hindi tumigil. Na pinagbigyan na magbago tapos hindi magbago. Delikado talaga sila. Kaya ang dami dun sa sa impyerno. Puno ba yung impyerno ngayon? Puno daw yun. Sino ba nagagay dito? Angels. Puno daw yung impyerno ngayon. Puno. Yung abyss ba? Puno ba yung abyss na pinamunuan ni Abaddon? Puno ba ng mga souls doon? Puno din. Kasi yung nasa abyss, sukdula na sa kasamaan yung mga pinagagawa nila dito sa mundong to nung buhay pa sila. Yun doon, mga demonyo at mga tao. Yung nasa abyss. Sukdula na sa kasamaan. Kaluluwa pala ng mga tao. Kapag evil at masama lang ay sa impyerno. Pag sukdula na ng kaibilan at kasamaan ay nasa abyss nilalagay. Mas worse doon, takot nga yung demonyo ilagay doon eh. Yung mga kaluluwa na ni Philip, takot sila lagay doon. Ayaw nalalagay sila doon. Takot na takot, nagmamakaawa, wag lang sila ilagay doon. Ano pa? Ano yung iniisip ng person mo yun na next na gagawin niya? The High Priest. Ano to High Priest na to? Upright ba yan? The Lover's card? Yes. It's Lover's card. Yung may-unite na nga kayo. Ayan, tama. Sun and Moon, no? Kung ano yung, para bang, ang iniisip niya, your connection is meant to happen na talagang para bang dinistin kayo ng God. It's divinely guided. Ganun. You're meant to be together na mabuo kayong dalawa na parang sun and moon. Ayan. Ayan o. Na pag-isahin talaga kayo ng God. So, yan ang gagawin niya. Makipag-unite sa'yo. Yan na. Ano naman ang goal ng person mo? Yung ma-release yung mga baggage. Kasi may mga baggage o negativity sa katawan niya. Yes, mayroon yung mga negativity. May mga nag-sense kasi sa kanya ng negativity. Mga patraidor, hindi naman yan harap-harapan. Mga patraidor, mga patago, mga hindi niya malalaman. Ayun o. May mga atake sa kanya, may mga nag-sense sa kanya ng negativity. Gamit yung thoughts nila. Kasi sa Three of Pentacles, yes, gamit yung thoughts nila o kung ano pa yung ginawa nila. Mga scheme. Hindi ba yung energy yun? You know what? They're evil. Nasa end of time sa time yun. Hindi ka madala ng material and mga bisyo na yun. Ayaw mo yun. No? Yung
kunwari ay suhulan ka, mga ganun, ay hindi ka madala sa ganun, ayaw mo ng ganun. O kaya yung magbisyo-bisyo, or yung magkaroon ng mga addiction, like sugal, inom-inom, mga ganun. Yan mga bisyo. Yan ang mga temptations ng demonyo, ng devil. Yung mga sugal, addictions, mga ano yan mga bisyo, addictions. Ito naman ay material, no? Nasulat ka ng material. Ito, kadalasan yung mga tao, ang origin, mahilig yan sila sa mga addictions, bisyo. Pero pag mga chosen one, hindi na mahilig sa mga ganyan. Lalo kung chosen one ka, o kaya ay sugo. Kasi ako, na-notice sa sarili ko. Iba talaga ako. Simula pagkabata ko pa. Hindi talaga mahilig sa mga sugal-sugal na yan, sa mga ganyan. Maliban lang siguro kung may influensya, pero hindi naman. Ayaw ko talaga. Sa akin. Sa akin ha. O para nire-reject mo tong mga mga bisyo, mga temptations ng demonyo, suhol, mga ganun ba. Katulad ng suhulan ka, nagagawa ka ng deceit scheme, mga ganon, o ano man. Material, babayaran ka ng material, mga ganon. Pera, bibigyan ka ng kayamanan, o kaya ay papatol ka sa mayaman dahil lang sa pera. Pwedeng ganon Kahit na may asawa, papatol ka dahil lang sa mayaman. Mukhang hindi ka ganyan. Hindi ka masulan. Hindi ka madala sa mga ganyan. Ano pang about sa'yo? Sa material and bisyo. Sugal yan. Sugal. Card ng sugal din. At kinlarify ko na yan Sugal daw yan. O kaya ay mga addiction. Yan, mga bisyo. Bisyo kasi yan Addiction. Nakaka-addict na yan sugal. Sa ano yan? Sa devil yan. Yung iba nahuhook dyan. Pag sinabi mo pa sa devil yan na masama yan, ganyan, gagalit pa sila kasi gustong-gusto nila Pero ako hindi naman ako nangialam. Yan, binabasa ko lang sa reading. And buhay nila yan. So ano pa, mapunta sila sa impyerno, buhay na nila yan. Sabagay, kung sugal lang naman siguro, hindi naman mapunta sa impyerno. Sugal-sugal lang. Kung hindi ka naman nagpiperwisyo, ewan ko lang. I don't know. Love. You're full of love. Busilak yung puso mo. Lumiliwanag, no? Lumiliwanag dahil sa busilak nga, no? Pure, no? You're so loving. Affectionate, full of love. Mabuti ang kalooban mo, kind-hearted ka. Ganun yan. And ano pa ang about sa'yo? Ang in-embody mo energy, personality mo, gano'n. Healing. Nag-heal ka ngayon. Yun ang in-embody mo energy yun. Nag-heal ka. And balance yung chakras mo, open. Sa in-heal ka ngayon yan. No? Natanggal yung mga negativities, mga anxiety, stress, trauma. Sino hindi naka-experience yan? Sa mundong to, madami, halos lahat naka-experience. Bata lang ata hindi naka-experience ng ganyan. Pag bata pa, puro laro-laro. Minsan nga, kahit bata pa, nagkaroon na ng trauma dahil sa mga evil ng mga tao sa paligid Abusive ng mga tao sa paligid. Mayroong mga ganun naka-experience bata pa So, dahil sa mga toxic at evil na mga tao, walang disiplina, walang control sa sarili nila. Kahit mali, sige lang. Kahit masama, kahit evil, nagawain, sige lang. Basta gusto nila ba? Naku. Nga lang, si Pierno sila mapunta. Ano yung message ng angels for you? Connect with nature. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Gagawa nga sila ng injustice, deceit, scheme or witchcraft pag nainggit lang
Katwiran yun. Eh, hindi makatwiran yun. Impyerno talaga yan sila pag mga ganyan. Alam na nila yan. Dahil sa pagiging gahama nila, gusto na angkinin yung sa iba. Pati nga, kahit alam nilang nakadistance iba, gusto na makapag-compete. Akala mo magustuhan ng nakadistance. Akala mo kung magustuhan, masyadong believe sa sarili ba? Alam na nakadistance, gusto pa makipag-compete, kaya akala magustuhan siya. Ng nakadistance sa tao na yun. Masyado minamaliit yung isang tao. Yung destiny na yan, God ang nag-destiny dyan, hindi lang tao. Hindi yung tao na yan na nagsabi na nakadestiny siya. God ang nag-destiny yan, lalo na kung hindi naman siya ang nagsabi lang. Kung may mga patunay, may nakadestiny sila. Umiiral yung pagkagama na di sanang punta, impyerno, alangan, ang mga ganung tao. Gaman, sakim. Sila din kawawa. Kasi forever sila sa impyerno. Saan ba pupunta yung mga ganung tao, mga sakim na yan? Yung nakadistance ba, gustong-gusto nilang angkinin, gusto na magpag-compete. Saan ba pupunta yun afterlife? Impyerno. Impyerno. O buti impyerno hindi abyss. Ano ang para alam na, di ba? So sa mga nagbabalak makipag-compete sa nakadistance iba, so alam niyo na. So that maiwasan niyo. Nasa ganun maiwasan yung impyerno, di ba? Kailan na naman yan? Kasi mali talaga yung pag mali. Hindi pwedeng itama yung mali. Baluktot na yon, di ba? Yung masama ay masama, hindi nyo pwedeng sabihin. Hindi pwedeng sabihin na mabuti ang masama. Ganun kasi yung mga tao, baliktarin nila eh. Lalo yung mga mahilig magsinungaling, yung sanay magsinungaling, manipulative, ay babaliktarin nila. Sanay sila, baliktad. Pati utak nila bumaliktad nata. Ano yung dinidesire mong tapos pagprangkahin sila, sabihin yung totoo sa kanila, sabihin makarma sa ano. Pag sinasaktan, ay sinasabi lang ang totoo, makarma na. O, makarma, o kaya kung ano pagagawa ng deceit, kay pinrang ka dahil tinamaan. Sus, naku. Impyerno talaga yan. Salbahe yung mga ganyan tao yan, totoong masalbahe. Masyadong deceitful, evil. Anong mangyayari sa buhay mo kaya? Anong mangyayari sa buhay mo? Anong next na mangyayari sa buhay mo? Anong maging buhay mo? Tignan natin. Maganda yung cards dito. Stars. Maging famous ka. May possibility maging famous ka. Or kung hindi man positive, no? Hindi naman importante yung fame talaga, guys, eh. Sa buhay ng tao. Importante yung stable ka. Masaya ka. Positive yung buhay mo. Harmonious. Yung gano'n, no? There's harmony. Balance. Komportable ka. Relax. Di ba? And then, maganda kung madaming pagkain, masikain sa pagkain, stable sa kaperahan, okay na yun. Pero kung ibigay sa yung fame, no, dahil may mission ka, kung kaya maging famous ka, maging popular ka, no, na maging influencer ka, why not? Kung para naman sa'yo yan, no, na binigay ng God yan. Maging positive yung buhay mo, maging inspired ka na, or full of inspiration, o maging inspired sa buhay. So, ayan, full of love. Baka inspired ka kasi puno ka ng pagmamahal, or people will love you, no? People will love you. Yung mga taong makakilala sa iyo will love you, no? Or there's full of love yung mga sa paligid mo. Baka lilipat sa place na hindi gitira ang mga tao doon. Talagang harmonious ang environment, ang buhay, maayos, masaya, walang problema kung walang inggit eh. Hindi pinapairal ng iba yung inggit at insecurities kung sinusunod nila kung ano yung tama at nireject yung mali. So, ganyan ang ibang tao, sinusunod yung inggit. No? Parang normal na lang, common na lang. Pero yun nga lang, may impyerno afterlife. Yun ang masasabi ko lang. So, ano pa?
Um, Kaya ayaw ko sana na ako lang papiliin na mabuhay dito sa mundong to. Ayaw ko kasi madaming ingitira. Halos sa lahat na lang kainggitan. Napaka-toxic. Parang walang peace pagka ganun. Walang harmony pagka ganun. No? Kasi pinapairal ng iba yung inggit. Gagawa ng deceit, scheme. Dahil sa inggit nila, sa insecurities na pangit dito sa mundo to. That's why madami naghihirap, nagdurusa. Madami ang kawawa dahil sa yung iba selfish, gahaman sa kim. Yan. Kaya babaguhin itong mundo na to eh. Ako lang, ayaw ko dito. Kasi nga, mga evil nga kasi. Masyadong masakim. Parang okay yun kung malayo ko sa mga taong ganun. No? Kung yung mga kahalubilo mo ay masayang buhay. Kung yung kalubilo mo at nasa paligid mo yung mga, alam mo yung nagfo-focus sa growth nila, sa sariling buhay nila, sa pag-succeed, sa pag-abot ng pangarap at hindi pinapairal yung inggit, no? Yung may sense of right and wrong ba, na pag mali ay mali, na hindi sila inggitira, mga ganon, hindi sila yung umiiral ng kasakiman nila. Alam niya mas mundong to at umiiral ang kasakiman ng iba. Ano pa? Magiging buhay mo kaya magiging stable, guys. Magiging mayaman ka. Magiging influential. Magiging a good provider. Di ba? May reliable ka financially. Magiging napak-hardworking mo. Mukhang maging busy ka na sa work, no? Sa pag build ng iyong empire. Charot, empire talaga. Basta yayaman ka, why not? Kung bibigay sa'yo ng God yan, if you deserve mo yan, di ba? Ano pa? Maging hayahay yung buhay mo. Magre-rejoice ka, enjoy na sa buhay. Parang pupunta ka and your family. Ano tong kasama mo dito? Parang family mo. Family mo, no? Sa mga gantong places na so fresh, so comfortable, parang nakaka-relax, nakaka-good vibes, parang ganun. Parang ang sarap na maging buhay mo, no? Ang sarap. Maging masarap ang buhay mo. Maganda ang buhay mo. Ayan. Para bang palibutan ka ng mga flowers, nature, ganun. Ang ganda lang. Seven of Wands. Ano itong Seven of Wands dito? Merong justice. Justice ba talaga itong justice dito? Justice yan siya. Justice. Justice. Justice sa ginawa na manipulation sa'yo. Witchcraft. Parang tuloy-tuloy yung ginawa nilang witchcraft sa'yo. Magkakaroon ng hustisya yan. No? Hustisya. Ano yung mga defensive na mga tao? Mga defensive. Malata mo yung mga pananalita ng mga defensive eh. Ako nga pinagbintangan na, hindi mo kilala si Jesus Christ. Hindi mo, si Jesus Christ na nagagay, hindi ko pa daw kilala. Hindi ka Katolik ko, alam mo talagang defensive. May ginawa na kaibilan yun. Alam niya mapupunta siya sa impyerno. Dahil alam niyang hindi basta-basta ang pinis niya. Ginawa niya ng scheme, deceit, or witchcraft. Tingin ko witch yun. Hindi ko naman tinanong. Hindi ko na pagsaya ng panahon. May hatol yun sa mga ganong klase ng tao. Halata yung mga defensive. Yun, example na lang yun, no? Mga sinungaling pati yung mga yan. Mga evil na tao, mga sinungaling. Gagawa ng kwento, baliktarin ka pa. So, Diyos may mga tao yun. Kakasabi pala ni Jesus Christ ako na maging mahaba ang pasensya. Kaya, pinahabaan ko yung pasensya ko kahit papano. Kahit na alam ko na nananadya
Kahit pa paano. Mga defensive to. Dito sa mga readings mo, madaming naging defensive. Kasi tinatamaan sila. Kasi bakit? Gawain nila yun. Yung mga evil doings. Oh. Mga deceitful, cunning, evil. Yun nga lang, impyerno sila mapupunta sa impyerno. Tama ba, angels? Impyerno. O baka mas worse yung mga malala na sukdulan yung kasalanan, abyss. Yun po ang parusa sa kanila. Sa mga ganong tao pala. Magkakaroon ng hostisya. May ginawa silang manipulation, witchcraft. Ano yung hatol kaya yan sa mga... Ano yung hostisya na yan? Anong hostisya yan? Ano kaya yan? 5 of Wands in reverse. Hindi na sila makapang-challenge. Hindi na sila makapang-atake. Hindi na sila makapag-compete. Wala sila ng strength. O ano yung justice na yan pati? Justice. 9 of Cups. Justice. Yung winish mong magkaroon na hustisya, na maging hustisya. Kung ano yung gustong-gustong na hustisya na hatol sa mga witches na yan. Witches to, no? Mga witches kasi the magician, no? Mga witches. Mga witch yan sila. Bakit umiiral yung paging gahaman nila? Kung kaya kanila inaatake? Umiiral yung paging gahaman nila. Di ba? Hindi talaga makatwiran yung mga yan. Ano ba yung hiniling mo? Parusahan sila sa impyerno? Parusahan sila sa impyerno. So, yan. So, ito na lamang guys for collective reading. Kasi may ginawain sila sa'yo na ka-evilan. Ako naman ang hilingin nyo sa mga may galit sa akin na mapunta sa impyerno. Prangkain ko na kayo. Ako lang naman ang Queen Mother ng langit. Bago pa ako naging tao. So, yan. Sinugol ako dito. Talagang Diyos at God ang nasabi niya sa akin. Sinugol ako dito para gawin ang nakatakda sa akin at mission ko. Ano ba yung main purpose kung bakit nandito ako, angels? Dahil sa nakatakda sa akin. Dahil sa nakatakda sa akin. Yun talaga. Hindi naman taong origin ko. So, yan. At, hindi naman ako gumagawa ng, alam niyo yun, deceit, scam, evil, dahil sa kasakiman. Hindi kasi ako sakim, hindi ako inggitira, hindi ako gagawa ng deceit, scheme, witchcraft, sa inggit, hindi ako gagawa ng mga, alam niyo yun, unfair or injustice. Hindi kasi ako selfish. Gusto pa taken for granted na yung pagiging selfless ko minsan Kahit sa mga alaga ko, hindi ako selfish. Nunguna ko pa yun sila. So, ayan, ito na lamang guys for collective reading.